proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio 88.5 FM. No itian sa paapo mangegmotimek ko denggem kadtoy araraw ko napasnek dawat ko Isang magandang umaga po sa ating lahat. Umabot naman po ang oras natin upang tayo magkaroon ng panahon sa pag-aaral ang salita ng Diyos. Tinatawag po nating every morning devotional. So, ano man po ang inyong ginagawa, ano man po ang inyong kinakaabalahan ko, o nagluluto kayo, akin po kayong iniimbita pansamandali upang magkaroon tayo ng panahon na mag-aral ng salita ng Diyos. Bago po tayo tuluyang magsimula, nais ko pong mag-offer tayo o magkaroon tayo ng maikling panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa panibagong buhay na inyo pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Sa panahon at lakas na inyo pong ibinigay at taglay ng bawat isa. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, bago po namin gawin ang mga bagay-bagay na amin pong gagawin ngayong araw, nais po kaming magpasalamat at lumapit sa inyo sa pamamagitan ng paghiling ng inyo pong banal na Espiritu. Bigyan kami ng makalangit na kaalaman, maintindihan namin at maunawaan ang inyo pong salita at mai-apply at makita ng mga tao sa amin pong mga buhay na may relasyon kami sa inyo, Panginoong Hesus. Patawad, Panginoon, at gawin kaming karapat-dapat na tanggapin ang pagpapala niyo ngayong umaga. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, ang topic po natin ngayong umaga ay tungkol po sa pag-ibig. Pag sinabi natin pong pag-ibig, napakalawak po ng scope nito. At gusto kong i-differentiate ang pagkakaiba ng pag-ibig ng tao at pag-ibig ng Diyos. Kaya ko nasabi kanina, napakalawak po ng scope o napakalawak ng pag sinabi natin pag-ibig ayon sa Biblia ay minsan hindi mo maunawaan. Lalo tigit ang pag-ibig ng Diyos na nilahad at ipinakita sa atin. But gusto kong ibahagi sa inyo ang kakapiranggot na definition ng pag-ibig. Unahin ko po ang pag-ibig ng tao. Ang pag-ibig ng tao ay may kondisyon. Malimit ang pag-ibig ng tao. Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa iyo. Kaya minsan pa sa akin pong karanasan, mga kapatid, nang ako po'y binata pa. Ako po'y may asawa na ngayon at may isa na pong anak. Ngunit naalala ko po ang karanasan ko nung ako'y binata pa, na mayroon akong gusto sa akin pong natitipuhan na babae. At talagang sabik na sabik akong sabihin sa kanya na mahal ko siya. Ngunit
dumako yung panahon na talagang umabot na sa sukdulan ng aking pong nararamdaman at hindi ko na mapigilan ang aking pong sarili. Sinabi ko sa kanya, alam mo, sabi ko sa kanya, alam mo, gusto na kita noon pa. Ewan ko kung sa ibang babae, pag narinig yung mga ganyang alam mo, parang nakita ko yung may mga eksena na ganyan. Kahit hindi pa nga magsalita ang isang lalaki, tapos makita pa niya na yung ngitian pa lang siya ng kanyang crush ay parang tinutusok na ng karayom ang kanilang puwet na hindi na mapalagay. Pero itong babaeng ito sa katotohanan, mga kapatid, sinabi niya sa akin, akala ko yung response niya sa akin ay positive. Hindi positive ng COVID, kundi positive na may pagtingin din siya sa akin. Pero alam niyo ang sabi niya, manigas ka, hindi kita gusto. Matagal kong pinaglaanan, matagal kong pinag-practice yung salitang mahal kita, gusto kita, tapos sasabihin lang sa'yo na hindi kita gusto. Sampal sa aming mga lalaki yon, mga kaibigan. At ang aking naranasan noon ay talagang nabigo ako. Mayroong mga lalaki na, ay, kung hindi mo ako gusto, sige, mag-aantay ako. Pero ako hindi. Sabi ko noon, kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa'yo. Ganun ang pag-ibig ng tao. Alam niyo mga kapatid, sa makitid na kaisipan ng tao, malimit nating binabanggit na, oo, mahal ko siya. Pero hindi naman natin pinapakita na mahal natin siya. Bakos kung mahal natin siya, yung kaubuuan na ipaliwanag ko kanina na sa kwento, kung ayaw ng isang tao sa iyo, ayaw, 'di ba kalimitan ayaw din natin. So walang pag-ibig na namumuhay doon. Walang pag-ibig na nauukol doon dahil yung pag-ibig ng tao ay may kondisyon. Okay? So either you like it or not, tayo minsan yung kondisyon na yan ay ganyan. Kaya malimit kong idinadala ito at pinapaliwanag sa mga bata. Minsan isinare ko ito sa mga nanay sa isang pamilya kasi minsan sa amin pong small group, ang aming pong topic ay napakasimple lamang. At gusto kong i-share din sa inyo. May tinanong ako, ano ba ang definition para sa iyo ang pag-ibig? Maraming mga beses kong napakinggan ang iba't ibang mga paliwanag nila tungkol sa pag-ibig. But isa sa mga na nakita ko during that time, ang sabi nila, ang pag-ibig daw ay pagsasakripisyo. Ang pag-ibig daw ay pagtitiis. Ang pag-ibig daw ay hindi lang sa salita, kundi may gawa. At ang pag-ibig daw ay nauukol sa isang tao kung ano ang kanyang kalagayan. Maganda naman ang ideya nun. Pero mayroon akong sinagot. Ibig sabihin, sa ating pong buhay talaga, hindi mawawala na pag okay siya sa'yo, okay ka rin sa kanya. Kung maganda yung pakikipagrelasyon yun sa bawat isa, okay kayong dalawa, pero mag-away kayo, wala na. Ganun lang yon. Pero kakaiba, gusto kong ipaliwanag sa inyo, kakaiba ang pag-ibig ng Diyos sa bawat tao na nagkikilala sa Kanya o either kahit hindi na nagkikilala sa Kanya. Ganito yon ang pag-ibig ng Diyos. Kung mababasa natin, mga kapatid, ang very common na verse na sabi niya sa John 3:16,
Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig at pagsinta ng Diyos, na ibinigay niya ang bugtong niyang anak. Doon pa lang, mga kapatid, for God so loved the world. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Alam nyo mga kapatid, kung iisahin natin yan, ganito yon. For God so loved the world, natapos na. Doon na lang yon. So, ibig sabihin, walang indication, basta for God so loved the world. That's it. Pero tayo, I have loved you dahil may kailangan ako sa iyo. Kakaibiganin kita dahil mayroon kang maitutulong sa akin, magiging pagpapala ka sa akin kung kakaibiganin ka. Pero hindi ang Panginoon. Pag nang sinabi niya na lahat ng buong tao, ang buong mundo ay iniibig ko. Kama, tuldok, yun na yun. Pero tayo, iniibig kita dahil iniibig mo rin kasi ako. Kaya maganda yung relasyon natin. Ganon yon. Pero ang maganda pa dito, hindi lang naputol pala doon. For God so loved the world that He gave. Ang totoo palang pag-ibig, mga kaibigan, ipiniliwanag dito sa John 3:16. Kung ang pag-ibig ay pinag-uusapan natin at ayon sa Panginoon, for God so loved the world that He gave. Ang totoo ba lang pag-ibig ay yung nagbibigay. Okay? Pero minsan, alam nyo mga kapatid, hindi pala totoong pag-ibig yun kung hindi mo maipapakita na nagbibigay ka. Nagbibigay ka ng oras, nagbibigay ka ng panahon, nagsasakripisyo ka sa anumang mga bagay. Tama yung mga sagot ng iba. Katulad ng ating Panginoon, that's the good example how He demonstrate the true love coming from the Lord. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Don't you know, mga kaibigan, mga kapatid, sometimes I experience na minsan tayong mga tao, yes, minsan nagbibigay din tayo, yes. Nagpadigo tayo, nagbibigay tayo ng kung anong i-ano natin. Pero minsan, ganito kasi ang kung sobra-sobra na sa atin ang ibibigay natin, yung sobra. Pero ang Panginoon, for God so loved the world that He gave. Ano yung binigay niya, mga kapatid? So very special kasi sabi dito, for God so loved the world that He gave His only, yung kaisa-isa. And don't you know what? The only begotten Son. So, ibig sabihin, the begotten Son is there, is so very special na kung saan, the only one. Like what Abraham did. Yung kauna-unahan at kaisa-isa niyang anak na si Isaac. Mga kapatid, mga kaibigan, when we show the love, the true love coming from the Lord, kung magbigay naman kayo, hindi yung sobra, hindi yung magbigay ka ng kamatis, yung mabubulok na. Magbigay ka ng kung anong mga bagay na ibibigay sa'yo. Yung mayroon akong naalala tuloy doon sa Romblon. Mayroon kaming mga kapatiran na mayroong pwesto. Sa kanya ibibigay yung mga gulay, sa kanya ibibigay yung mga prutas. Kung bukas, Pastor Arman ay mabubulok na.
Maganda sana kung bibigyan yon si mamang kasi kung saging, kung ibibigay niya yung saging, tsaka masarap palang gawing cake yung mabubulok na saging. Mabuti sana kung ganon. Pero kung bibigyan ka, yung bulok na tapos bibigyan ka ng spaghetti, yung panis na ilang beses na ilang araw nang na stuck sa ref. Tapos medyo may amag na, kinuha lang yung amag. Bibigyan ka rin ng adobong manok pero tigas na yung ano nakatambay na sa ref doon. Pero ganoon tayo mga tao. Minsan nakakatawa pero yan ang katotohanan. Pero ganito ang pag-ibig ng Diyos, i-demonstrate natin. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig at pagsinta ng ating Panginoon Diyos na binigay niya ang kaisa-isa ng anak. Ang maganda dito, yung kaisa-isa pa. Alam mo, minsan, pag sinabi natin kaisa-isa, sige, bahala kayo. Basta ako. Pero hindi ganoon ang Panginoon. At mayroon siyang pinakamagandang ibinigay niya na, tapos may kukunting kondisyon doon na maintindihan sana natin. Sa una pa lang, minahal na tayo ng Diyos, binigyan na tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang anak, at binigyan tayo ng isang magandang halimbawa na kung tayo po'y magkaroon ng pananampalataya sa kanya, bibigyan niya tayo ulit ng isang regalo na hindi pansamantalang regalo, hindi pang isang linggong regalo, hindi pang isang buwan, isang taon na regalo, kundi panghabang buhay na regalo. At anong regalo na yon? Hindi sasakyan, hindi magarang buhay, kundi buhay. Yan na yun ang inaasam-asam ng tao ngayon dahil alam natin dito sa mundo, kahit anong dami mong pera, kahit anong laki, anong yaman mo, mamamatay at mamamatay ka. Ngunit ang pag-asa na ating pong matutuklasan sa tunay na pag-ibig ng Diyos, hindi lang yung kaisa-isa niyang buktong na anak na nagbigay sa iyo ng kaligtasan, kundi yung buhay na walang hanggan ang ibibigay niya sa atin at makakasama natin ang ating Panginoong Diyos sa buong buhay natin. Wow! Napakaganda. At yun sana ang magtulak sa atin mga kaibigan at mga kapatid. Upang sundin natin ang ating Panginoong Diyos, magkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya, isuko natin ang buhay natin sa Kanya, dahil ang buhay natin dito sa mundo ay pansamantala, ngunit ang buhay na ibibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos, those who believe in Him, those who follow to Him, yung buhay na walang hanggan. Na hindi buhay na walang hanggan na puro sakit ang mararanasan mo, kundi puro kasiyahan at kapayapaan na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Mga kapatid, mga kaibigan, yan ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Sa ating pong buhay sana, ang sabi ng Panginoon, kung ikaw, if you abide in me and my words abide in you, kahit ano po yung ating pong gagawin, kahit ano po yung ating i-request, ay ibibigay ng ating Panginoon. Sabi niya sa John 15:7. Mga kapatid, ito yung tagumpay na ibibigay sa atin ng Panginoon. Sa ngayon na nasa mundo tayo, bagkus when yung ating pong, kung sa electric fan, sa radyo, isasaksak natin doon sa source ng pag-ibig ang ating pong pagkatao. Yung pag-ibig ng Diyos ay makikita sa buhay natin. At alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, sa huling mga araw na ito, dito makikilala ng Panginoon na ikaw ay sa Kanya at siya ay sa atin.
Ang maganda dito mga kapatid, sa ating pong iglesia, ako noon, salamat ako dahil ako'y member ng Seventh-day Adventist. Pero mas may level up pala doon, Pastor. Ang sabi doon ay, maganda pala ang maging isang disipulo o isang disciples ng Panginoon kaysa sa miyembro ng iglesia. Anong kaibahan nun, mga kapatid? Kasi, sa huling talata natin pong basahin dito, sa John 13:34 to 35, ang sinabi ng Panginoon na misconcept, iba ang paliwanag ng tao dito. Gusto ko lang ibanggit mga kapatid, dahil may oras pa naman tayo, na ang sabi nila ay ang kautusan ay 2 na lang. Mayroon akong na-encounter. Tama naman yon. At saka biblical naman talaga. Nang pagdating ng ating Panginoong Sos, ay idineclare niya na ang kautusan at ang bago niyang kautusan ay 2 na lang. Tama naman yon. Pero mayroong isang kaibigan ko na sabi niya, kita mo? 2 na lang ang kautusan. Wala na yung 10 utos. Pinako na yan sa cross. At para yung 10 utos, para lang sa mga Hudyo yan. Ay, ganun po ba? Oo. Ano yung sabi niya? Sabi ko naman, ano yung 2 utos na yon? Yung 2 utos. Una, ibigin mo ang iyong kapwa, katulad ng pag-ibig mo yung sa iyong sarili. Talaga? Maganda. Yung pangalawa, ibigin mo ang iyong Diyos ng buong buhay mo at ng buong puso mo. Yun lang yun. Sige nga, sabi ko ganon. Kinote niya yun sa Matthew. Sabi ko, sige nga, bigyan mo ko ng paliwanag. Paano mo ibigin ang Diyos? Alam mo, wala siyang sinagot. Basta ibigin mo siya. Oo, basta ibigin mo siya. Hindi. Sabi ko, hindi. Paano mo ibigin ang Diyos? Babalik ka doon sa 10 utos. Paano mo ibigin ang Diyos? Babalik ka sa 10 utos. Paano mo maipapakita na iniibig mo ang Diyos? Sa ibig sabihin, babalik ka doon sa 10 utos. Anong unang utos? Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na ribulto o anumang mga bagay at yung yuyukukuran. Alalahanin mo ang araw ng Sabat. So, ibig sabihin, doon ipinakita na ang sabi ng Panginoon, walang pagbabago. Although, kung papatuloyan mo, kasi pinutol niya, itutuloy mo ang pagbabasa, sabi ng Panginoon, doon nakasaad ang lahat ng utos na inutos ko rin, sinulat ng propeta. Pero mga kapatid, ang punto ko dito mga kaibigan, dito sa John 13 verse 34 to 35, ito yung bagong utos na sinasabi ko. A new commandment I give to you. Love one another as I have loved you, so must love another. So ibig sabihin, a new commandment, yung bagong utos na sinabi ko sa inyo, ibinigay ko sa inyo that you love one another. In other words, ito yung bibigyan natin ng pansin. Dito tayo mag-anchor, dito tayo sumaksak, dito tayo magkaroon ng source, mga kaibigan at mga kapatid, sa tunay na pag-ibig na binigay ng Panginoon. A new commandment I give to you that you love one another as I love you. As I have loved you. So you must love one another. Ang maganda dito, mga kaibigan, mga kapatid, in verse 35, the last verse, by this, all men will know that they are my disciples, that if you love one another. In other words, mga kapatid, sa ating pong pamumuhay bilang Kristiyano, gusto kong i-challenge kayo.
Magaling ka man sa Biblia. Magaling ka man kumanta. Ano man ang katayuan mo sa buhay mo na ipinagmamalaki mo minsan. Tumutulong man tayo sa mga walang-wala. Pero pag wala tayong pag-ibig, hindi ka aarayin daw ng Panginoon bilang disciple o disciples. Mayroon isang sabi ng Biblia, if your faith can move mountains, and if you know the prophecy very, very well, maipapaliwanag mo. But if you don't have love by your own selves, walang pag-ibig sa iyo. Ang sabi ng Panginoon is just like a sounding brass na nakakagigil, na hindi magandang pakinggan. Sa ating pong buhay, mga kapatid, napakaganda na magkakaroon ng isang pag-ibig. Pag-ibig na nanggagaling sa ating Panginoon. Dahil ang sabi ng Panginoon, doon ko nalaman, ang sabi ng Panginoon, love your enemy. Sa ating makataong kaisipan, enemy mo nga rod. Paano mo ibigin inyong kaaway? So of course, doon pa lang tayo, nag-stop na tayo. Pero when God gave us and He explained what is love, really love, mga kaibigan, mga kapatid, yung tunay pala na pag-ibig, kaya sinabi ng Panginoon, love your enemy, because when you love God and when you understand love, hindi mo iibigin yung kaaway mo for the sake na para sa kaano mo. Dahil una pala, mga kaibigan, mga kapatid, we are not deserved to be loved by God. But yet, despite of our sinfulness, despite of our lackness sa ating pong Panginoon, we are not deserved. But God gave us true meaning of love. Still we live today because He loved us so much. When we understand the true love coming from the Lord, mga kaibigan, naririto tayo, nabubuhay tayo, may kasiyahan tayo sa kabila ng ating pong pagkakasala sa araw-araw, sa pakabila ng ating pong kakulangan sa ating Panginoon. We are deserved. Sinabi ng Panginoon, because I have loved you with an everlasting love. Doon ko naranasan, mga kaibigan, mga kapatid, na naintindihan ko, dapat sinabi ng Panginoon, love your enemy, because when we first understand the true love coming from the Lord, it is easy for us to forgive others, because God, as a sinners, He love us. Sa ating pong mga may asawa, sa ating pong mga magkakapatid, mga kapatiran natin sa iglesia, sinabi ng Panginoon, love your enemy. At hindi natin maintindihan yun, mga kaibigan. But when you understand, God first loves us. And then we realize we are not deserved for that love. And then, pinupurso pa rin ng Panginoon. He loves us so much. Mga kaibigan, mga kapatid, when we understand the true meaning of love coming from the Lord, it is easy for us to forgive others. Napakadali, mga kaibigan, mga kapatid, magpatawad sa ating pong mga kaibigan, mga kapatid na nagkasala sa atin. Ganun pala ang explanation nun, mga kaibigan, mga kapatid. Bakit sinautos ng Panginoon na mahalin mo ang inyong kaaway? Because when we fully believe and understand, tayo din naman, kauna-unahan, kaaway tayo ng Panginoon. In Isaiah 59 verse 2, we come short for the glory of God. And then yet, when Jesus Christ come into this earth, and He give us the ladder, the connection again to the Father.
Yun yung maunawaan natin. He gave us the full sacrificial for us to have the connection again to the Father. And then we realize that. And we fully believe na ikaw at ako ay iniligtas ng Panginoon. Ikaw at ako, maramdaman natin na tayo nagkakamali sa araw-araw, oras-oras. And then, when God forgive you, as what He said in 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and ready to forgive our sins. When we understand that, the very big deal para sa atin, na minsan hindi natin maunawaan, ang sabi ng utos ng Panginoon, love your enemy. Mga kapatid, mga kaibigan, the only thing that we can remember, the only thing that we can follow to God is that we fully believe and surrender our lives to Him. Ako po ay matatapos na, mga kaibigan, mga kapatid. But gusto kong sabihin sa inyo, palagay kasi natin sa ating pong buhay, kaya ko ito, kaya ko. Marami tayong ginagawa na upang mapagtagumpayan natin, and then ini-strive natin, kailangan ko itong gagawin para may please ko ang Panginoon. Para tunay na pag-ibig ang aking mong maipapakita sa tao. So, mga kapatid, mga kaibigan, lumalaban tayo sa araw. Sa sarili natin, lumalaban tayo. Kaya mo ito, kaya mo ito. When we understand and we feel that ito yung panahon, ito yung oras na may papakita ko sa Panginoon na kaya ko. But sometimes, God allows us to fail. Kasi Kaya ang iyong gagawin, ini-invite mo ba ang iyong mga gawain? Kung magbabago ka ay simulan mo na ngayon. Hindi tayo natigiba. Tutulungan Kaya ka natin, ng kaya ko. Panginoon. Alam niyo, mga kapatid, Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung ano dala ng bukas para sa'yo. Kaya direksyon na yun mo ang na gusto mo ngayon sa Kanya ang Makapag-realize ka, buhay mo. Nandito tayo. Buhay natin ay Yung pansamantala. Yun yung panahon Isang na saglit mag-i-intervene ika'y sa buhay, iyong buhay. tapos wala ka na. Kaya't ngayon the more we ang become panahon, powerful harapin in our ang own, katotohanan. in the presence Diyos of the lamang Lord, in the ang sight. may buhay na walang hanggan. The more na Lumapit tayo po ay sa nagmamalaki, Kanya, ibigay In the buong presence of the Lord, sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung ano dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Huwag Kung ikaw ay nang sumuko sa magtuna pa, automatic, ngayon ay gawin ma-stop, mo na. Pero ngayon, mga kapatid, kung iba ang definition ng Panginoon, kung ikaw ay lumapit at sa mag-surrender ka Kanya, sa Panginoon, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa.
sa Kanya ang buhay mo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Powerful, and become fruitful. May the Lord will bless us. And that is the Word of God. Tayo po'y manalangin, mga kaibigan at mga kapatid. Makapangyarihang Diyos na ang tahanan na nasa kalangitan, ibinabalik po namin ang papurit pasasalamat sa inyong walang hanggang pag-ibig, pagkalinga, paggabay, at walang sawang pagbigay ng aming pong pangangailangan. Maraming salamat, Panginoon. Sa oras na ito, naririto kami kasama ng aming pong mga kaibigan na nakikinig. Nalaman namin ang totoong pag-ibig ay may pagsasakripisyo, pagpakumbaba. Katulad ng aming Panginoon, iniwan niya ang kanyang trono upang maitubos lamang, maiparamdam, maipakita sa amin na talaga kami hindi karapat-dapat, ngunit inangkin mo kaming ganap. Tulungan kaming maipadama ang tunay na pag-ibig sa kanila, sa aming mga kaibigan, sa aming pong asawa, sa aming pong mga anak, sa aming miyembro ng iglesia. Tulungan kami, Panginoong Diyos, maangkin at mataglay ang tunay na pag-ibig. At kung maangkin ito, napakadali sa aming mag-intindi. Madali sa amin ang magpatawad. Madali sa amin ang tumulong. At higit sa lahat, madali sa amin ang maipakita ang tunay na kahalagahan ng pag-ibig mo, Panginoon. Salamat na unawaan namin ang tunay na pag-ibig ay ang tunay na pagpapakita ng pagmamamalasakit, pagkakaintindi, pagkakaisa sa amin pong mga sarili. Patuloy na nga na ikaw ay magbindisyon sa amin ngayong araw. Dahil ito po ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sa lahat po ng mga kaibigan namin na walang sawang nagsusubaybay at nagsusuporta, akin pong pinapasalamatan ang inyo pong kukunting oras sa inyo pong pakinig. Nawa po'y pinagpala tayo at may natutuhan tayo. Inyo pong lingkod, nagsasabi, mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at ina-apply sa atin pong bawat buhay. Isip ang mo buhay na ba walang hanggan ang ay pagkakalob sa buhay mo? Pastor Dan, Kung bakit ang ka nagsasabi, inilagay sa mundong ito, kung saan ka nang galing, kung saan ang patutunguhan, may dahilan kahit hindi mo ito alam. Ano kaya ang iyong gagawin? Pagpapatuloy mo ba ang iyong mga gawain? Kung magbabago ka ay simulan mo na ngayon. Tutulungan ka ng Panginoon. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung ano ang dala ng bukas.
buhay tapos wala ka na. Kaya't ngayon ang panahon, harapin ang katotohanan. Diyos lamang ang may buhay na walang hanggan. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya